banayad na sumikat sa maliit na komunidad kung saan nakatira sina Joanna, Ronald at Timothy. Isang tipikal na araw ng tag-init. Ang langit ay asul na walang bahid ng ulap at ang hangin ay may tamang lamig na nagbibigay buhay sa paligid. Sa kalsada sa harap ng bahay ni Joanna, nagtatawanan at nagtatakbuhan ang tatlong magkakaibigan. Naglalaro ng habulan. Ang masayang halakhak ng mga bata ay umaalingaw sa buong paligid. Tila nagbibigay buhay sa buong baryo. Si Joanna, na nag-iisang anak ng pamilyang De Vera, ay palagi lumalabas upang makipaglaro kina Ronald at Timothy. Kahit na siya ay isang babae, hindi siya kailanman nagpakita ng interes sa mga larong pambabae gaya ng pagluluto o pag-aayos ng manika. Sa halip, kasama niya palagi magbisikleta at maglaro ng mga sports ang magkambal na si Ronald at Timothy. Sa kanilang mga bata at walang pakialam ng mga isipan, ang kasarian ay walang kinalaman sa mga bagay na nagbibigay saya. Ang mundo nila ay puno ng mga simpleng kaligayahan. Ang mabilis na pagtakbo sa damuhan, ang mabilis na pagpadyak sa bisikleta habang tinatahak ang mahahabang kalsada ng baryo, at ang pagsasalo-salo ng halakhak sa bawat tagpo. Nakatayo sa gilid ng kalsada si Joanna. Hawak ang manibela ng kanyang bisikleta, habang ang magkapatid na kambal ay nag-aabang na tumakbo palayo sa kanya. "Hindi mo kami mahahabol, Joanna!" Sigaw ni Ronald na tila nangungutya sa kanyang kababata habang handa na itong magbukas ng mabilisang karera. Samantalang si Timothy naman ay nakitingin lang, tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata tuwing nasusulyapan niya si Joanna. "Magsitakbo na kayo bago kayo mahabol!" Tugon ni Joanna, nakangiti ngunit may seryosong determinasyon sa kanyang muka. Hindi siya kailanman nagpasindak sa kambal, kahit paminsan ay mas malakas at mas mabilis sila sa kanya. Likas na matapang si Joanna at puno ng kompetisyon ang kanyang ugali. Hindi siya papayag na magpatalo kahit kanino, lalong-lalo na sa mga matalik niyang kaibigan. Habang tumatakbo ang kambal, mabilis na humarurot si Joanna sa kanyang bisikleta. Sinisikap mahabol ang magkambal na patakbo sa harapan niya. Masaya ang lahat, kahit na may konting pisikal na pagod, ngunit para sa kanila, ang halakhak at saya ang tunay na layunin ng kanilang araw. Halos lahat ng araw ay ganito. Naglalaro sila, nagbibisikleta, at nagkakatuwaan sa bawat oras na magkasama sila. Bago pa man sila ipinanganak, tila nakatadhana na ang pagkakaibigan nila. Ang kanilang mga ina ay matalik na magkaibigan, at noong mga dalaga pa sila, ipinangako nilang ang kanilang mga anak ay magiging matalik ding magkaibigan. Kahit lumaki ang tatlong bata na magkasama mula sa mga unang taon ng kanilang buhay hanggang sa kanilang pagpasok sa elementarya. Hindi na ito nawala hanggang sa kanilang high school at patuloy na lumalalim sa kanilang paglalakbay patungo sa kolehiyo. Walang lihim na hindi pinagsasaluhan ng tatlo. Sa bawat tagumpay, sa bawat kabiguan, sila ang unang nilalapitan ng bawat isa. Si Joanna, na madalas ay mas seryoso at mas maayos sa kanyang pag-aaral, ay tumutulong sa kambal sa kanilang mga takdang aralin. Sa bawat oras ng kanilang pagsasama, napapalapit pa ang loob nila sa isa't isa, at ang kanilang pagkakaibigan ay lalong naging matibay. Hindi ito basta-bastang pagkakaibigan. Ito ay pundasyong itinayo sa tiwala, respeto at malasakit. Ngunit hindi tulad ng maraming kwento ng pagkakaibigan, hindi may iwasang may isa sa kanila na mahulog ang loob sa isa. Si Timothy, na sa mga nakaraang taon ay laging malapit kay Joanna, ay unti-unting nakaramdam ng kakaibang damdamin sa dalaga. Habang lumalalim ang kanilang relasyon bilang magkakaibigan, napagtanto ni Timothy na hindi lamang ito simpleng pagkakaibigan para sa kanya. Ang mga ngiti ni Joanna, ang kanyang pagtawa, ang mga sandaling kasama niya ito, lahat ng ito ay naging mas espesyal, mas makahulugan. Sa tuwing makikita niya nagbibisikleta si Joanna na may malayang halakhak, tila may kung anong kuryente sa kanyang puso. Minsan, sa mga tahimik na oras ng kanilang paglalaro, napapaisip siya kung ano kaya ang nararamdaman ni Joanna kung malaman nitong may mas malalim na damdamin siya rito. Isang araw, habang nagtatanghalian at masyado na mainit para magpatuloy sa laro, umupo ang tatlo sa ilalim ng isang punong mangga. Dala-dala ni Joanna ang 3 piraso ng tinapay na niluto ng kanyang ina, at hinati niya ito para sa magkapatid. "Magpahinga muna tayo," sabi ni Joanna habang inabot ang mga tinapay sa dalawa.
Mas mainit pa sa disyerto tong araw. Tumawa si Ronald sabay kuha ng kanyang tinapay. Joanna, kaya nga sabi ko, dapat umaga tayo naglalaro. Masyado nga excited na maglaro eh. Hindi mo na inisip ang init. Ang init ay hindi balakid para sa tunay na manlalaro. Sagot ni Joanna na mingiti, sabay kindat kay Ronald. Si Timothy naman ay tahimik lang habang kumakain, ngunit hindi niya maiwasang mapatitig kay Joanna. Sa mga oras na iyon, naramdaman niya hindi na sapat itago ang kanyang damdamin. Gusto niyang sabihin kay Joanna ang lahat. Ang lahat ng nararamdaman niya simula pa noong una nilang makilala ang isa't isa. Ngunit natatakot siyang baka masira ang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan kung gagawin niya iyon. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Ronald ang kakaibang kilos ng kanyang kambal. Sa kanilang buong buhay, magkalapit ang kambal at kahit walang sinasabi si Timothy, alam ni Ronald ang mga bagay na hindi kayang itago ng kanyang kapatid. Tahimik lang siyang umiti sa kanyang sarili. Alam niyang si Timothy ay hindi pa handa magsalita ng kanyang nararamdaman. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pang lumalim ang damdamin ni Timothy para kay Joanna. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bahay, tahimik na nag-usap ang magkambal. Alam ko na ang iniisip mo, Tim. Sabi ni Ronald, basag sa katahimikan. Hindi mo na kailangang magsalita. Nakikita ko naman sa mga mata mo. Alam ko. Sagot ni Timothy, huminga na malalim. Pero natatakot ako ron. Paano kung masira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya? Tumango si Ronald na tila iniisip ang mga sinabi ng kanyang kambal. Alam ko kung gaano mo kamahal si Joanna, Tim. At kahit ako, natatakot ako para sa inyo. Pero hindi ba? Mas mabuti na malaman ni Joanna ang totoo kaysa itago mo yan habang buhay. Tahimik na tumingin si Timothy sa langit. Iniisip ang bawat salita ng kanyang kapatid. Alam niyang tama si Ronald. Hindi niya kayang patagalin pa ang nararamdaman. Ngunit hindi rin niya gustong masira ang pagkakaibigan na halos itinayo nila mula pagkabata. Sa mga araw na sumunod, nagsimula siyang mag-isip ng paraan kung paano niya sasabihin kay Joanna ang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit anong plano ang kanyang gawin, walang katiyakan na tatanggapin ni Joanna ang kanyang damdamin o mapapanatili nila ang matatag na pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan at takot, nagpatuloy ang kanilang masayang pagsasama. Sa kanilang pagtanda, si Joanna ay nanatiling matapat sa kanilang pagkakaibigan. Hindi batid ang tunay na damdamin ni Timothy. Sa bawat laro, bawat pagtawa, at bawat oras na magkasama sila, para kay Joanna, si Timothy at Ronald ay hindi lamang mga kaibigan, kundi mga kapatid sa espiritu. Ang tanong na naiwan sa hangin ay kung kailan pipiliin ni Timothy na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Lumipas ang mga taon at patuloy na tinatago ni Timothy ang kanyang damdamin para kay Joanna. Mula sa kanilang mga simpleng laro noong bata pa sila hanggang sa mga proyekto at pagsubok sa kanilang high school, nanatili silang matalik na magkaibigan. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo pang lumalim ang kanilang ugnayan. Madalas silang magkakampi sa mga group activities at nakakapagpatawa sa isa't isa tuwing may mga problema sa eskwelahan. Ngunit sa loob ng puso ni Timothy, naroon ang pag-ibig na hindi niya maipahayag. Natatakot siyang baka masira ang kanilang pagkakaibigan kaya't pinili niya itago na lang ito. Dumating ang kolehiyo at tila walang nagbago sa kanilang samahan. Kahit na iba't ibang kurso ang kinuha nila, hindi ito naging hadlang upang patuloy silang magkasama. Si Ronald naman, na mas palaging tahimik tungkol sa usapin ng pag-ibig, ay patuloy lang nanonood mula sa gilid. Nakikita niya mga senyales sa kanyang kambal at bagamat alam niya mahirap ito para kay Timothy, hinayaan niya na lamang itong gawin ang gusto nito sa sarili niyang oras. Sa bawat pagkakataong kasama ni Timothy si Joanna, mas lalo siyang nahuhulog. Nakakabighani para sa kanya ang pagiging matapang, masiyahin at maalaga ni Joanna. At lalo pa niya napansin ang mga detalye ng pagkatao nito na dati ay hindi niya ganap na napapansin. Maging ang mga simpleng galaw at mga ngiti nito ay tila nagiging makabuluhan para kay Timothy. Sa kanilang pagtatapos sa kolehiyo, nagdesisyon na rin si Timothy na oras na para umamin ng tunay na nararamdaman. Hindi na niya kayang itago pa ang kanyang damdamin. Sa gabing iyon,
Matapos ang kanilang graduation, nagkaroon sila ng simpleng salo-salo kasama ang pamilya. Nang magkahiwa-hiwalay na ang lahat at magpaalam na ang kanilang mga magulang, inimbitahan ni Timothy si Joanna na maglakad-lakad sa kanilang paboritong lugar. Isang maliit na parke malapit sa kanilang eskwelahan kung saan sila madalas mag-usap at magpahinga mula sa mga aralin. Sa ilalim ng mga bituin, tahimik silang naglakad. Ramdam ni Timothy ang pabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano simulan. Ngunit alam niyang hindi na niya kaya ipagpaliban pa. Nang makarating sila sa isang bench, naupo silang dalawa at tumingin si Timothy sa mga mata ni Joanna. Joanna, simula ni Timothy, pinipilit ang sarili na maging matatag. Alam kong matagal na tayong magkaibigan. Simula bata pa tayo, palagi tayong magkasama at hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero, matagal na kitang mahal, hindi bilang kaibigan, kundi bilang higit pa roon. Nagulat si Joanna sa mga sinabi ni Timothy. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ng kaibigan. Timothy. Hindi nakapagsalita si Joanna agad. Sa loob ng maraming taon, tiningnan niya si Timothy bilang isa sa mga pinakamatapat niyang kaibigan. Ngunit habang pinapakinggan niya ang mga salita nito, may mga damdaming biglang bumalik sa kanya. Mga damdaming matagal niyang inilibing dahil sa takot na baka masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa mga mata ni Timothy, nakita niyang totoo at dalisay ang mga damdaming ipinapahayag nito. Matagal ko na ring nararamdaman na may espesyal sa atin. Sagot ni Joanna nang makuha niya ang tamang mga salita. Akala ko hindi ko dapat isipin iyon dahil natakot ako na masira ang pagkakaibigan natin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Dahan-dahang umiti si Joanna at sa sandaling iyon, napagtanto nilang pareho na ang kanilang pagkakaibigan ay nagbigay daan sa mas malalim na ugnayan. Hindi ito basta-basta damdamin lamang, kundi isang relasyon na nabuo sa mga taon ng pagtitiwala at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa loob ng 4 na buwan, masuyong niligawan ni Timothy si Joanna. Hindi na ito isang simpleng pagkakaibigan. Unti-unti itong naging isang malalim na pagsasama na binuo ng mga masayang alaala, mga biro at mga pangakong puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sa bawat pag-uusap, sa bawat pagsasama nila, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Nagbigay ang mga magulang nila ng buong suporta. Dahil simula pa lamang, magkakaibigan na rin ang kanilang mga magulang. Kaya't masaya ang lahat sa bagong kabanata ng buhay ng kanilang mga anak. Sa wakas, Joanna, mayroon ka ng magiging kasintahan. Biro ng ina ni Joanna, sabay yakap sa anak. Masayang-masaya si Timothy sa pagtanggap ng kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Ronald at Timothy ay walang ibang hangad kundi ang kaligayahan ng kanilang kambal. At nakikita nilang si Joanna ang tamang tao para rito. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, napansin ni Joanna ang ilang pagbabago sa ugali ni Timothy. Dati, ito'y palagi masayahin. Ngunit ngayon, sa tuwing sila ay magkasama, may mga pagkakataon na nagiging mainit ang ulo ni Timothy. Minsan, kapag hindi nasusunod ang kanyang gusto, nagiging mapanakit ang kanyang pananalita. Ang dati niyang malambing na kaibigan ay nagiging masungit at madalas magbato ng masasakit na salita. Isang gabi, habang sila ay magkasama sa isang simpleng dinner date, nagkaroon sila ng maliit na hindi pagkakaintindihan. Si Joanna ay nagsalita tungkol sa kanyang mga plano sa trabaho at tila hindi ito sang-ayon kay Timothy. Bakit kailangan mong kunin ang trabahong yan? Hindi ba't sabi ko na ayoko masyado kang busy? Tanong ni Timothy, tila pinipilit na kontrolin ang sitwasyon. Naiintindihan ko, Tim. Pero mahalaga ito para sa akin. Gusto ko magsimula ng bago kong karera. Sagot ni Joanna na may kalmado, ngunit sa kalooban niya'y may bumabagabag. Ang sabi ko nga ayoko. Sagot ni Timothy, mas mataas ang tono. Hindi siya sanay na hindi nasusunod ang kanyang gusto at unti-unting lumabas ang ugali niya mapilit. Bakit hindi mo ba ako kayang sundin? Nagulat si Joanna sa tono ni Timothy. Hindi niya ito inaasahan mula sa dating malambing at mahinahong lalaki. Ngunit sa kabila ng sakit, nagpasya siyang huwag ng palakihin pa ang issue. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, humingi naman ng tawad si Timothy.
Nagsabing dala lang ito ng stress at pagod. Mabilis namang pinatawad siya ni Joanna. Umaasang hindi na ito mauulit. Sa paglipas ng panahon, hindi ito ang unang beses na naging mainit ang ulo ni Timothy. Minsan, dahil lamang sa simpleng bagay, nagagalit siya at nagiging mapanakit sa salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging bumabawi si Timothy sa kanya. Dinadala siya sa mga date, nagpapadala ng bulaklak at ipinapakita na mahal siya nito. Kaya't kahit nasasaktan si Joanna minsan, pinipili pa rin niya manatili. Dahil sa mga pagkakataong, bumabawi si Timothy at pinaparamdam ang pagmamahal nito. Matapos ang 3 taon ng kanilang relasyon, nagpasya na sina Timothy at Joanna na magpakasal. Bagamat may mga pag-aalinlangan sa loob ni Joanna, dahil sa mga ugali ni Timothy, mas matimbang pa rin sa kanya ang kanilang matagal ng relasyon at ang pag-ibig na pinagsasaluhan nila. Sa isip ni Joanna, sa kabila ng mga tampuhan at away, ang pundasyon ng kanilang pagkakaibigan ay sapat na upang mapanatili ang kanilang relasyon. Sa araw ng kanilang kasal, puno ng saya ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Mula sa mga magulang nila hanggang sa mga kaibigan, mula pa noong pagkabata, lahat ay nasasabik na makita silang magkatuluyan. Sa gitna ng seremonya, habang nakatingin si Joanna kay Timothy, napagtanto niya kung gaano kalalim ang pinagsamahan nila. Tila bumalik ang lahat ng kanilang alaala mula pagkabata. Ang mga habulan sa kalsada, ang mga simpleng tawanan sa ilalim ng puno ng mangga, at ang mga mahahabang lakad sa parke. Sa bawat sandali ng kasal, damang-dama ni Joanna ang pagmamahal ni Timothy sa kanya. At sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, pinili pa rin niya maniwala sa pangakong pagmamahal ng kanyang asawa. Sa wakas, opisyal na silang mag-asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng saya at kasiyahan, nakatago ang mga lalahanin ni Joanna tungkol sa tunay na ugali ni Timothy at hindi pa niya alam kung ano naghihintay sa kanila sa kanilang pagsasama. Nang magsimula ang buhay mag-asawa ni Joanna at Timothy, akala ni Joanna ay magiging mas madali ang lahat. Nasa isip niya na sa kabila ng mga tampuhan at mga alitan noong panahon ng kanilang panliligaw, mas magiging matatag at mas malalim ang kanilang relasyon sa oras na sila ay magsama na sa iisang bubong. Subalit, habang lumilipas sa mga linggo at buwan ng kanilang pagsasama, mas lalong lumala ang ugali ni Timothy. Isang aspeto ng kanyang pagkatao na noon ay hindi ganap na nakikita ni Joanna. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bagay. Kapag may maliit na bagay na hindi nasusunod ayon sa plano ni Timothy, madali siya nawawalan ng pasensya. Isang araw, habang nag-aayos si Joanna ng hapunan, napansin ni Timothy na hindi nito niluto ang kanyang paboritong putahe. Joanna, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na gusto kong adobo kapag Biyernes? Sambit ni Timothy na may halong iritasyon sa boses. Pasensya na, Tim. May hinahang sagot ni Joanna. Naisip ko lang na ibahin para maiba-iba ang luto natin. Ngunit hindi ito sapat na dahilan kay Timothy. Napabuntong hininga siya, tumayo mula sa hapagkainan at hindi na nagsalita pa. Iyon ang simula ng pagkakataong paulit-ulit siya nawawalan ng kontrol sa sarili. Minsan, dahil lamang sa mga bagay na napakasimple, ang hindi niya masusundan na plano, ang hindi pagkakatimpla ng kape ayon sa kanyang gusto, o kaya ang mga hindi niya inaasahang pagbabago, madali siyang nagagalit. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magtaas ng boses at magbato ng masasakit na salita. Si Joanna, sa kabila ng kanyang kakayahang intindihin ang asawa, ay unti-unting nasasaktan. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Sa tuwing magagalit si Timothy, madalas itong nauuwi sa tahimik na pag-iyak ni Joanna sa loob ng kwarto. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, laging bumabawi si Timothy. Binibigyan siya ng bulaklak, iniaalay ang kanyang mga yakap at halik, at humihingi ng tawad. Pasensya ka na, Joanna. Alam kong hindi ko dapat ginawa yun. Napagod lang ako sa trabaho, pero mahal na mahal kita. Sabi ni Timothy habang yakap-yakap si Joanna sa tuwing nagkakagulo sila. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Timothy, palaging pinipili ni Joanna na patawarin ito. Sa kanyang puso, umaasa siya magbabago rin ang kanyang asawa sa paglipas ng panahon. Siguro dahil sa stress lang to. Palagi niyang sinasabi sa sarili, ngunit habang tumatagal, mas lumalalim ang sugat na dinadala niya.
Bagamat mag-asawa na sila, hindi pa rin nawawala sa kanilang buhay si Ronald, ang kambal ni Timothy. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang relasyon, patuloy na bumibisita si Ronald sa kanilang bahay. Hindi siya nagtatanong na marami tungkol sa relasyon ng dalawa. At katulad ng dati, siya'y tahimik lamang at palagi mahinahon sa kanyang mga kilos. Isang linggo, napag-usapan ni Joanna at Timothy na mamasyal sa Tagaytay upang makapagpahinga mula sa kanilang mga trabaho. Sinama nila si Ronald sa kanilang plano, tulad ng nakasanayan. Kasama pa rin siya sa bawat lakad at bakasyon. Dahil sa totoo lang, naging bahagi na si Ronald ng buhay ni Joanna kahit bago pa man siya naging kasintahan ni Timothy. Sa bawat paglabas nila, kahit tahimik si Ronald, naroon na pakiramdam na siya ay isang kaagapay, isang presensyang hindi nakakaabala kundi nagbibigay ng kapayapaan. Habang nasa biyahe sila papuntang Tagaytay, napansin ni Ronald na tila malalim ang iniisip ni Joanna. Tahimik lang ito nakatanaw sa bintana ng sasakyan, hindi katulad ng dati na palaging masaya at maingay kapag sila'y naglalakbay. Joanna, okay ka lang ba? Tahimik na tanong ni Ronald mula sa likuran ng sasakyan. Nagulat si Joanna sa tanong. Hindi siya sanay na magpaliwanag tungkol sa kanyang nararamdaman, lalo na kay Ronald. Ngunit may isang bagay sa tanong ng kanyang bayaw na tila humaplos sa kanyang puso. Ayos lang ako, sagot ni Joanna na may pilit ng ngiti. Medyo pagod lang siguro. Napansin ni Ronald ang kakaibang tono ng sagot ni Joanna. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Tahimik lang siya nakinig sa usapan ni Joanna at Timothy. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanilang dinamika. Hindi ito katulad ng dati kung saan palaging puno ng tawanan at kwentuhan ng bawat biyahe. Ngayon, tila may isang bagay na hindi sinasabi. Isang bagay na nararamdaman niya ngunit hindi niya maipaliwanag. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa iisang bubong, mas lalong lumalabas ang masamang ugali ni Timothy. Hindi lamang ito natitigil sa mga salita. Dumating ang puntong nagsimula siyang magpakita ng mas pisikal na agresyon. Minsan, sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan, naitulak niya si Joanna sa isang pader. Agad naman siyang nagsisi, humingi ng tawad at nagmakaawa kay Joanna na patawarin siya. Hindi ko sinasadya, Joanna. Alam mong mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gawin to. Pasensya na. Pagod lang ako. Laging indinadahilan ni Timothy. At tulad ng dati, palaging pinipili ni Joanna na patawarin ang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbawi ni Timothy, hindi may ikakaila na unti-unti nang bumibigat ang kalooban ni Joanna. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang sakit na dinadala niya. At kahit na bumabawi si Timothy, tila hindi na sapat ang mga bulaklak o mga regalong inihahandog nito. Minsan, nakakapag-isip si Joanna kung tama bang manatili sa ganitong klaseng relasyon. Ngunit palagi naaalala niya ang mga masasayang alaala nilang dalawa noong bata pa sila, at iyon ang palaging pumipigil sa kanya upang bumitaw. Sa bawat bisita ni Ronald, mas napapansin ni Joanna na mas komportable siya sa presensya nito. Hindi sila madalas mag-usap, ngunit sa tuwing naroroon si Ronald, tila nagiging kalmado si Timothy. Naging mas masayain si Joanna kapag kasama ang tahimik at mahinahong kapatid ng kanyang asawa. Si Ronald, sa kanyang pagiging observant, ay hindi na rin nakaligtas sa pagbabago na relasyon ng kanyang kapatid at ni Joanna. Tahimik lang niyang pinapansin ang mga simpleng alitan at ang mga tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Bagamat hindi siya madalas magsalita, ramdam niyang may hindi tama sa kanilang relasyon. Isang gabi, habang nagtatanghalian sila sa kanilang sala, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sina Joanna at Timothy tungkol sa simpleng bagay. Isang alaalang larawan na hindi na ilagay sa album. Ano ba, Joanna? Ilang beses ko bang sinabing ayusin mo na yung mga pictures na yan? Galit na sabi ni Timothy habang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ko pa natatapos, Tim. Gagawin ko naman eh. Hindi mo naman kailangan magalit ng ganito. Sagot ni Joanna na may halong pangamba. Tila nawala ng kontrol si Timothy at mabilis na itinulak ang mesa. Nagkalat ang mga plato at baso sa sahig. Ngunit bago pa siya makalapit kay Joanna, biglang tumayo si Ronald mula sa kanyang kinauupuan.
Tim, tama na. Mahina ang sabi ni Ronald, ngunit may bigat ang boses nito. Napatigil si Timothy at napatitig sa kanyang kambal. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Ronald. Ngunit sa pagkakatitig nito, tila napagtanto niyang may mali sa kanyang ginagawa. Ronald, anong ginagawa mo? Wala kang pakialam dito. Sigaw ni Timothy, ngunit sa loob-loob niya, alam niya hindi ito totoo. Alam niyang may mali at ramdam niyang tama si Ronald. Hindi nagsalita si Ronald, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humarang kay Timothy mula sa paggawa ng mas masama pa. Tahimik lang na umupo si Ronald at si Timothy naman ay huminga ng malalim, tumalikod at lumabas ng bahay. Naiwan sina Joanna at Ronald sa sala, tahimik na nagkakatinginan. Joanna, ayos ka lang ba? Tanong ni Ronald na may halong pag-aalala. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Alam niya ang kanyang kapatid ay may pinagdadaanan, ngunit hindi niya kayang ipikit ang mata sa mga bagay na nakikita niya. Tumango si Joanna, ngunit hindi niya mapigilan na pagpatak ng kanyang mga luha. Pasensya ka na, Ron. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi ko alam kung bakit nagiging ganito si Timothy. Lumapit si Ronald at inaabot ang isang baso ng tubig kay Joanna. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Joanna. Kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Hindi kita iiwan. Sa kabila ng sakit at takot, naramdaman ni Joanna ang kalmadong presensya ni Ronald. Alam niyang sa ilalim ng tahimik na ugali nito ay isang pusong handang umalalay sa kanya. Sa sandaling iyon, ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Sa paglipas ng mga linggo, napansin ni Ronald ang patuloy na pagbabago sa ugali ni Timothy. Hindi na ito ang kapatid na kanyang nakasama noong bata pa sila. Ang masayahin at palabirong Timothy na lagi nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang tahanan. Sa halip, nakita niya ang kapatid na madalas mainit ang ulo. Madaling magalit sa mga maliliit na bagay at tila nagiging agresibo tuwing hindi nasusunod ang kanyang gusto. Mula nang mangyari ang insidente ng pagtatalo nila Joanna at Timothy sa harap ni Ronald, napadalas na pagbisita ni Ronald sa bahay ng mag-asawa. Hindi niya nais mangialam, ngunit alam niyang may mali sa nangyayari. Hindi niya kayang tiisin ang nakikita niyang pagbabago sa kanyang kambal, lalo pat nasasangkot dito ang kanilang matalik na kaibigan, si Joanna. Sa tuwing pumupunta si Ronald, tila nababawasan ang tensyon sa bahay. Nararamdaman nito ni Joanna, ang pagbisita ni Ronald ay tila nagiging kanlungan para sa kanya. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa kabila ng mga problema sa kanilang relasyon. Ngunit kasabay ng pag-aalala ni Ronald ay unti-unting nararamdaman ni Timothy ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Bagamat hindi niya aminin sa sarili, palagi niya nararamdaman ang tensyon tuwing naroroon si Ronald. Para sa kanya, hindi lamang ito simpleng pagbisita ng kanyang kapatid. Nakikita niya ang kakaibang pakikipag-usap ni Joanna kay Ronald. Mas tahimik, mas payapa, at tila mas komportable si Joanna kapag kasama ito. Sa loob ni Timothy, naroroon ang takot na baka mawala sa kanya si Joanna, at ang galit na dala ng ideyang iyon ay lalo lamang nagpapalubha ng kanyang ugali. Bata pa lang sila, hindi na bago kay Timothy ang pagkukumpara sa kanilang dalawa ni Ronald. Magmula sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga interes, hanggang sa paraan ng kanilang pakikitungo sa mga tao. Palaging may punto ng paghahambing. Si Ronald, na palaging tahimik, masinop at matalino, ay madalas na paborito ng kanilang mga magulang. Samantalang si Timothy, bagamat mas malikhain at palabiro, ay tila palaging nasa ilalim ng anino ng kanyang kambal. Likas kay Timothy ang pagiging mapusok at minsan, kahit hindi naman sadya, siya ang lagi napupuna sa mga kapilyuhan niya. Bakit hindi ka maging katulad ng kapatid mo, Timothy? Madalas niya marinig mula sa kanilang ina noong bata pa sila. Ang tahimik ni Ronald, ang sipag mag-aral. Ikaw naman, puro laro, puro kapilyuhan. Ang mga salitang iyon ay tila mga marka sa isip ni Timothy. Kahit na hindi ito sinasadya ng kanilang mga magulang, nagdulot ito ng malaking epekto sa kanyang pag-iisip. Lumaki siyang may poot sa sarili, at bagamat mahal na mahal niya si Ronald bilang kanyang kakambal, hindi niya maiwasan ang matinding kompetisyon sa loob ng kanyang puso.
Mas lumala ang mga nararamdaman niyang inggit nang malaman niyang sabay pala silang nagkagusto kay Joanna noong bata pa sila. Si Joanna na para kay Timothy ay isang matalik na kaibigan, ay tila naging sentro ng atensyon para sa kanilang dalawa. Hindi sinabi ni Ronald ang damdamin nito kay Joanna, ngunit alam ni Timothy sa likod ng mga tahimik na kilos ng kanyang kapatid na may espesyal ding nararamdaman si Ronald para sa kanilang kababata. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas naging porsigido si Timothy na ipahayag ang kanyang damdamin kay Joanna noong kolehiyo. Para kay Timothy, hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal. Ito rin ay isang labanan para mapatunayan sa sarili na may isang bagay siyang maaaring makuha na hindi makukuha ng kanyang kakambal. Na maging sila ni Joanna, sa una, pakiramdam ni Timothy ay nanalo siya sa laban. Siya ang napili ni Joanna. Siya ang naging kasintahan ng kanilang matalik na kaibigan. Ngunit sa kabila ng kanilang relasyon, nanatili si Ronald sa kanilang buhay. At kahit pasabihin ni Timothy sa sarili na wala namang masama, unti-unting bumalik ang inggit na nararamdaman niya noong bata pa sila. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain ng hapunan, naramdaman ni Timothy na tila tahimik at malayo si Joanna. Nakatingin ito sa pagkain, ngunit halatang hindi ito nakatuon sa kanilang usapan. Joanna, simula ni Timothy, binasag ang katahimikan. May problema ba? Nag-angat ng tingin si Joanna, ngumiti ng bahagya, ngunit halatang pilit lamang ang kanyang ngiti. Wala naman, Tim. Medyo pagod lang ako siguro sa trabaho. Sagot niya, ngunit alam ni Timothy na hindi iyon ang totoo. Talaga? O baka naman may ibang dahilan? Sagot ni Timothy, ang boses niya ay bahagyang tumataas, tila nangungutya. Nagulat si Joanna sa biglang pagbabago ng tono ni Timothy. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig ko sabihin, Joanna. Hindi mo ba napapansin na lagi na lang tayong may bisita? Lagi na lang nariyan si Ronald. Hindi ba tayo pwede magkaroon ng oras para sa ating dalawa? Nabigla si Joanna sa sinabi ni Timothy. Tim, wala namang masama sa pagbisita ni Ronald. Alam mo namang matalik nating kaibigan yan. At saka, kapatid mo siya. Wala kang dapat ipag-alala. Ngunit hindi napigilan ni Timothy ang kanyang damdamin. Tumayo siya mula sa hapagkainan, itinulak ang upuan at humarap kay Joanna na puno ng galit. Hindi mo naiintindihan, Joanna. Palagi mo siyang kasama. Palagi mo siyang kinakausap. Hindi mo ba nararamdaman na parang may ibang nangyayari dito? Tila nanlumo si Joanna sa mga sinabi ni Timothy. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganitong punto ang kanilang usapan. Tim, wala akong ibang intensyon kay Ronald. Alam mo yan, ikaw ang asawa ko at mahal kita. Sabi niya, umaasang kalmahin si Timothy. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, hindi mapigil ni Timothy ang poot na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ko alam, Joanna. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Sabi niya bago lumabas ng pinto. Iniwang mag-isa si Joanna sa kanilang bahay, umiiyak. Sa kabila ng galit na nararamdaman ni Timothy, hindi nawala ang malasakit ni Ronald sa kanyang kapatid. Alam niyang mas lumalala ang sitwasyon ng kanilang relasyon, ngunit hindi siya nagpakita ng takot o pag-aalinlangan. Minsan, isang Sabado ng hapon, nagpasya siyang puntahan si Timothy upang makausap ito ng masinsinan. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kambal, nadatnan niyang tahimik ito, tila malalim ang iniisip. Tim, simula ni Ronald habang naupo sa tabi nito. Alam kong may problema kayo ni Joanna. Hindi mo naiintindihan, Ron. Sagot ni Timothy, pilit na umiiwas sa usapan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga nangyayari sa amin. Hindi ko man alam ang lahat, pero mahalaga ka sa akin, Tim. Mahal kita bilang kapatid at alam ko may mabuting puso ka pa rin sa loob. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali. Sabi ni Ronald, ang boses niya'y puno ng malasakit. Ngunit hindi napigilan ni Timothy na sumiklab ang kanyang galit. Mabuti ka kasing tao, Ronald. Palagi kang tama. Palagi kang mas matino. Hindi mo alam ang pakiramdam na palaging nasa ilalim ng anino ng isang tao. Palaging ikukumpara. Palaging magmumukhang masama.
Nagulat si Ronald sa mga sinabi ni Timothy, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Tim, hindi ito tungkol sa pagkukumpara. Hindi ko kailanman nais na maramdaman mong mas mababa ka. Alam ko magkaiba tayo, pero kapatid kita. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kung may kailangan kang sabihin, nandito lang ako. Tahimik na napatingin si Timothy sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya masabi ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang puot at galit sa kanyang puso ay tila lumalalim pa habang pinipilit niyang huwag umamin ng kanyang mga takot at insekuridad. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang tensyon sa pagitan ni Timothy at Joanna. Hindi maikakaila na ang kanilang relasyon ay nasa bingit ng pagguho. Bagamat patuloy ang pagsusumikap ni Ronald na gabayan ng kanyang kambal, tila hindi kayang lampasan ni Timothy ang kanyang sariling galit at takot. Ang araw ng kaarawan ng kambal ay dumating na, at si Joanna, sa kabila ng lahat ng tensyong naganap sa mga nakaraang linggo, ay nagsumikap na maghanda ng isang espesyal na sorpresa para kay Timothy. Halos 2 linggo niya pinagplanuhan ang bawat detalye, mula sa dekorasyon ng kwarto hanggang sa mga pagkain at maliliit na regalo ang nais niyang ibigay. Gusto niyang gawing masaya ang araw na iyon, kahit paramdam niya ang lumalalang tensyon sa kanilang relasyon. Sa loob ng kwarto, inayos ni Joanna ang mga ilaw, inilatag ang mga bulaklak at naglagay ng maliit na cake sa mesa. May kandila na naghihintay na sindihan. Sa kanyang puso, umaasa siyang ang gabing ito ay magdadala ng kaunting liwanag sa kanilang relasyon na magiging daan upang muling bumalik ang dating Timothy na minahal niya noon. Habang inaayos niya ang mga huling detalye, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Timothy? Mahina niyang tawag, ngunit walang sumagot. Nakaramdam siya ng kaba na marinig niyang hindi nag-iisa si Timothy. Kasama nito si Ronald. Mabilis na kumilos si Joanna, kinabahan siya at tila hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya inaasahan na kasama ni Timothy si Ronald, at ang inihahandang sorpresa ay para lamang sa asawa niya, hindi para sa kambal. Sa sobrang pagkabigla, bigla niya naisip na magtago. Hinatak niya ang pinto ng cabinet at pumasok dito. Sinasarado ito ng dahan-dahan upang hindi mahalata ang kanyang presensya. Pagkabukas ng pinto ng kwarto, agad na nakita ni Ronald ang mga dekorasyon, ang mga bulaklak, ang cake at ang mga ilaw na maingat na inayos si Joanna. Wow, Tim! Sabi ni Ronald nakangiti habang tinatanaw ang paligid. Tingnan mo to! Grabe ang effort ni Joanna! Napakaswerte mo talaga sa kanya! Ngunit sa halip ng umiti o matuwa, nakaramdam ng kakaibang init si Timothy. Sa kanyang dibdib, bumalik ang galit na matagal niyang kinikimkim laban sa kanyang kambal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bawat salita ni Ronald, bawat papuri, ay tila mga tinig sa kanyang puso. Ramdam niya ang selos na sumiklab sa kanyang kaluluwa. Pwede bang tumigil ka na ron? Malupit na sabi ni Timothy, sabay biglang tinulak ang kanyang kapatid. Nagulat si Ronald, hindi inaasahan ang reaksyon ng kanyang kambal. Ano bang problema mo, Tim? Tanong ni Ronald, ang boses niya'y may halong pagtataka at inis. Problema ko? Sigaw ni Timothy. Ikaw ang problema ko ron. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng oras na kasama ka ni Joanna, palagi kami nasasabi. Bakit palagi mong pinapakita na mas magaling ka, na mas mabuti kang tao? Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Hindi makapaniwala si Ronald sa naririnig. Alam niyang may tensyon sa pagitan nila ni Timothy, ngunit hindi niya akalain na ganito kalalim ang galit ng kanyang kambal. Tim, wala akong ginagawang masama. Kalmado niya sagot, kahit naramdam niya ang tumitinding init ng kanilang pagtatalo. Kapatid kita, gusto ko lang naman na maging maayos kayo ni Joanna. Maayos? Paano magiging maayos kung palagi kang nariyan? Tumutulo ang pawis si Timothy habang siya'y sumisigaw. Palagi kang nasa tabi, palaging mas mabuti, palaging mas maayos. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko? Alam mo ba kung gaano ko naiinggit sa'yo? Ang mga salita ni Timothy ay bumagsak kay Ronald na para bang matatalim na bato. Hindi niya inasahan na ganito kalalim ang sugat ng kanilang relasyon bilang kambal. Mula pagkabata, palagi nasa isip ni Timothy na ikinukumpara siya sa kanyang kapatid.
Ngunit hindi akalain ni Ronald na dala-dala pa rin ito ni Timothy hanggang sa kanilang pagtanda. Tim, simula ni Ronald, sinusubukan na paamuhin ang galit ng kanyang kapatid. Hindi mo kailangang maramdaman yan. Hindi kita kailanman gustong higitan. Mahal kita bilang kambal, bilang kapatid. Pero kailangan mo ring mahalin si Joanna ng tama. Hindi mo siya dapat sinasaktan. Biglang tumigil si Timothy at sa sandaling iyon, ang galit na matagal niyang kinikimkim ay tuluyan ng sumabog. Walang kontrol, bigla niyang sinuntok si Ronald sa mukha. Dahilan upang bumagsak ang kanyang kambal. Nagulat si Ronald, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol ang sarili. Tumayo siya at gumanti ng suntok. Sa isang iglap, ang tahimik na kwarto ay napuno ng ingay ng mga suntok at sigawan. Nagsimula sila magbatuhan ng mga masasakit na salita habang patuloy na nagsusuntukan. Palagi kitang nililigtas, Tim. Sa lahat ng kalokohan mo, ako ang sumasalo. Sigaw ni Ronald habang sinusubukang itulak ang kanyang kambal palayo. Sana ako na lang unang umamin kay Joanna. Sana ako na lang naging kasama niya. Hindi mo siya deserve. Hindi mo siya kaya. Puro sakit lang ang binibigay mo sa kanya. Tila huminto ang oras para kay Joanna, na tahimik lang nagmamasid mula sa loob ng kabinet. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ang kanyang tahimik na kaibigan, si Ronald, ay may lihim din palang pagtingin sa kanya. Ang mga salitang binitawan ni Ronald ay tumagos sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, tila nagulo ang lahat ng inaakala niyang totoo. Ngunit ang mga bagay ay biglang naging mas malala. Nang marinig ni Timothy ang mga huling salita ni Ronald na para bang inamin nitong mas mabuti siyang kasama ni Joanna. Hindi na niya kayang kontrolin ang sarili, ang kanyang galit, ang kanyang selos, ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula pa noong bata sila ay biglang sumabog. Sa isang iglap, dinampot ni Timothy ang gunting na nasa mesa. At bago pa makapag-react si Ronald, itinarak niya ito sa leeg ng kanyang sariling kambal. Timothy! Sigaw ni Joanna mula sa loob ng kabinet. Biglang lumabas, ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang bumagsak si Ronald sa sahig, duguan at halos wala ng buhay. Hinawakan ni Ronald ang kanyang leeg, sinisikap na pigilan ang pag-agos ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, hindi lamang dahil sa sugat, kundi dahil sa pagkakanulo ng sariling kapatid. Habang nakahandusi sa sahig, inaabot niya ang kamay ni Timothy na tila humihingi ng patawad, ngunit hindi na siya makapagsalita. Nanginginig si Joanna, hindi malaman kung paano haharapin ang nasaksihan. Ang kanyang mga kalamnan ay tila naging bato at ang kanyang puso ay tila huminto sa bawat sandaling tumatagos sa kanya ang realidad. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak, hindi alam kung ano ang gagawin. Ronald! Ronald! Mahinang bulong ni Joanna habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Si Timothy na tila nawala ng ulirat ay tumingin lamang sa kanyang ginawa, hindi makapaniwala sa sariling aksyon. Ang gunting ay tumalsik mula sa kanyang kamay at dahan-dahan siya lumuhod sa tabi ng katawan ni Ronald. Ronald! Hindi ko sinasadya. Bulong niya, nanginginig din ng kanyang boses, ngunit wala ng sagot mula sa kanyang kambal. Sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak ng mga pangarap, tumakbo si Joanna patungo kay Ronald habang nalulunod ang kanyang damdamin sa takot at pagsisisi. Hinawakan niya ang leeg ni Ronald, sinusubukang pigilan ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa sugat na tinamo nito mula sa kanyang sariling kambal. Hindi niya inisip ang sakit o ang pighati. Tanging nasa isip niya ay kung paano maisasalba ang buhay ng kaibigan. Ronald, magpakatatag ka! Bulong ni Joanna habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang luha ay bumabagsak sa mukha ng binata. Ramdam niyang dahan-dahan na bumabagsak ang katawan nito, ngunit hindi siya sumuko. Kinuha niya ang kanyang telepono at agad na tumawag ng ambulansya. Pinilit ang sarili na huwag mawalan ng pag-asa. Habang hinihintay ang ambulansya, tulala si Timothy sa isang sulok na silid. Nakatingin lamang sa katawan ni Ronald na halos naliligo na sa sariling dugo. Hindi siya makagalaw, tila baga pinako siya ng kanyang sariling mga kamay na ginamit upang saktan ang kapatid. Tila bumagsak ang buong mundo sa paligid niya. Lahat ng galit,
selos at poot na bumalot sa kanya ay tila bigla ring nawalan ng halaga. Dumating ang ambulansya at mabilis na isinugod si Ronald sa ospital. Habang nasa emergency room si Ronald, si Timothy naman ay pinusasan ng mga pulis at dinala sa presinto. Tulala pa rin ito, hindi maipaliwanag ang mga emosyong dumadaloy sa kanya. Alam niyang huli na ang lahat upang balikan ang mga sandaling puno ng galit at ngayon, habang nakaupo sa selda, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang ginawa niya. Ang kanyang galit na matagal niyang kinikimkim laban sa kapatid ay tila isang sumabog na bulkan na walang iniwan kundi poot at pagkawasak. Sa loob ng mga linggo, si Timothy ay nanatiling walang emosyon habang ang kaso laban sa kanya ay dahan-dahang umuusad. Napag-alaman ng korte na siya ang responsable sa pananaksak sa kanyang sariling kambal. At dahil dito, hinatulan siya na makulong ng ilang taon. Ang dating makisig at mayabang na si Timothy ay ngayon isang taong nawasak ng kanyang sariling mga pagkakamali. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging pagsisisi at pagkawasak ang natitira. Samantala, si Joanna, bagamat nababalot ng sakit at trauma, ay araw-araw na bumibisita kay Ronald sa ospital. Walang araw na hindi siya nananalangin para sa paggaling ng kanyang matalik na kaibigan. Pinipilit niya maging matatag, ngunit sa kanyang mga oras ng pag-iisa, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabalik. Ang imahe ni Timothy, ang matinding away at ang dugong bumalot sa sahig ay tila mga bangungot na hindi niya matakasan. Kahit gaano man niya ipilit na kalimutan, hindi basta-basta mawawala ang mga sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Paglipas ng 3 buwan, sa wakas, nagising si Ronald mula sa kanyang pagkakakoma. Unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ngunit ang sugat sa kanyang leeg ay nagdulot ng pinsala sa kanyang mga vocal cords, dahilan upang hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa halip, bulong lamang ang kaya niyang gawin. Nang makita ni Joanna na nagising na si Ronald, halos tumalon siya sa tuwa. Umupo siya sa tabi ng kama ni Ronald. Kinuha ang kamay nito at hindi napigilang umiyak sa tuwa at pasasalamat. "Ronald!" Mahinang sabi ni Joanna, tinigilan ang kanyang sarili upang hindi masyadong maluha. "Salamat at nagising ka na. Hindi mo alam kung gaano ako natakot na mawala ka." Ngumiti si Ronald bagamat hirap pa rin siyang magsalita. "Joanna, salamat. Salamat sa lahat." Mahinang sabi niya, hindi na kailangan ng maraming salita. Alam nilang pareho ang damdamin ng isa't isa. Sa mga mata ni Ronald, nakita ni Joanna ang kabutihan loob at pag-unawa na lagi naroon mula pa noong bata pa sila. Nang bumalik na si Ronald sa kanilang bahay mula sa ospital, alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang kakambal. Bagamat malalim ang sugat na iniwan ng kanilang alitan, hindi niya kayang itakwil si Timothy. Alam niya sa kabila na lahat, si Timothy ay kapatid pa rin niya at sa puso niya naroon pa rin ang pagmamahal para dito. Kaya't isang araw, nagpasya siyang bisitahin si Timothy sa kulungan. Pagdating niya sa presinto, tahimik siyang pinapasok sa selda kung saan naroon ang kanyang kapatid. Nang makita siya ni Timothy, tila hindi agad makapaniwala si Timothy na naroroon ang kanyang kakambal. Buhay, ngunit may sugat sa leeg na siya mismo ang may gawa. Dahan-dahang lumapit si Ronald sa rehas ng selda at nang tumingin siya sa mga mata ni Timothy, wala roon ang galit na inaasahan ni Timothy. Sa halip, naroon ang isang matinding kalungkutan at awa. "Ronald," bungad ni Timothy, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Tila nawalan siya ng lakas upang ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang pagsisisi, ang poot sa sarili at ang pangarap na sana'y maibalik niya ang lahat. Hindi nagsalita si Ronald. Sa halip, mahinang ngumiti siya at nagsalita ng pabulong. "Nagkamali ako sa mga sinabi ko, Tim. Hindi ko dapat nasabi yon. At hindi ko ginustong umabot tayo sa ganito." Napuno ng luha ang mga mata ni Timothy. Alam niya sa kabila na lahat, ang kapatid niyang nasaktan ay nagpapatawad pa rin. Hindi niya kayang pagtakpan ng kanyang pagkakamali. Hindi na siya nagmakaawa dahil alam niyang walang anumang salita ang makakabura sa ginawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagnanais niyang makabawi. "Ronald, patawarin mo ko."
Bulong ni Timothy, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko dapat ginawa yun. Lumapit si Ronald sa rehas at inabot ang kamay ng kanyang kambal. Tapos na yun, Tim. Hindi ko hinahangad na humingi ka pa ng tawad. Pinatawad na kita dahil kapatid kita at mahal kita. Sabi ni Ronald, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa oras na iyon, alam nilang pareho na nagbago na ang kanilang relasyon. Isang mas malalim na ugnayan na hinding-hindi na mabubura ng anumang galit o inggit. Sa harap ng pagpapatawad na iyon, humagulgol si Timothy. Doon niya napagtanto ang lahat. Mula pa pagkabata, palagi nariyan si Ronald upang gabayan siya, alalayan siya at bigyan siya ng laya upang magkamali. Si Ronald ang sumalo sa lahat ng responsibilidad habang siya naman ay walang inisip kundi ang sarili niyang kasiyahan at kalayaan. Ngayon, sa harap ng rehas ng selda, napagtanto ni Timothy na sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin si Ronald upang patawarin siya. Si Joanna naman, sa kabila ng pagpapatawad na ibinigay ni Ronald, ay hindi pa rin kayang harapin si Timothy. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang mga sugat na iniwan ng lahat ng nangyari. Hindi lamang ito pisikal na sugat, ito ay mga sugat sa kanyang damdamin, sa kanyang tiwala at sa kanyang kakayahang magmahal ng buo. Bagamat alam niyang darating ang panahon na mapapatawad din niya si Timothy, hindi pa ito ang oras na iyon. Habang palabas sina Joanna at Ronald ng presinto, tumigil si Joanna sa paglalakad at tiningnan ang paligid. Alam niya ang buhay na kanilang tatahakin mula rito ay hindi na katulad ng dati. Ang mga pangarap, mga plano at mga alaala ng kanilang pagkabata ay tila nasira na ng mga kaganapan. Ngunit alam din niya may bagong simula na naghihintay. Isang buhay kung saan mas matatag sila, mas handang harapin ang mga pagsubok at mas alam na ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagpapatawad. Mahalaga si Timothy sa akin. Mahinang sabi ni Joanna habang naglalakad sila palabas ng presinto. Ngunit hindi ko pa kayang harapin siya ngayon. Alam kong darating ang araw na mapapatawad ko rin siya ng buo. Pero kailangan ko muna pagalingin ang sarili ko ron. Tumango si Ronald, nauunawaan ang damdamin ni Joanna. Nandito lang ako, Joanna. Hindi kita iiwan. Ang paglalakad nila palabas ng presinto ay simbolo ng kanilang pagharap sa bagong buhay. Sa isip ni Joanna, kay Ronald at maging kay Timothy, ang kanilang masalimuot na karanasan ay nag-iwan ng napakabigat na aral. Ang galit at selos ay maaaring sumira ng mga relasyon. Ngunit ang pagmamahal at pagpapatawad ay nagbibigay ng pag-asa para sa bagong simula.